Bayan muna bago sarili, ayaw sa korupsyon. Ano nga ba ang programang Bayan Muna Bago Sarili ni Binmalay Mayor Pedro Pete Merera? Laging inuuna ang kapakanan ng bayan, may kapayapaan, tuloy-tuloy na pag-unlad, may malasakit at pagmamahal sa mga Binmalenyan. Binmalay Mayor Pedro Pete Merera ayaw sa korupsyon, kaya tamang pamamahala sa pondo ng bayan ang ginagawa. Malinaw at bukas sa publikong mga transaksyon panggobyerno, papanagutin ang tiwali, mabilis at tapat na serbisyo para sa bayan. Kaya patuloy nating suportahan si Mayor Pedro Pete Merera sa kanyang advokasya na bayan muna bago sarili, ayaw sa korupsyon. Looking for the perfect destination for your next family or friends holiday getaway? Look no further than El Pescador Resort Hotel, located in the heart of Bolinao, Pangasinan. Our resort offers breathtaking views and spacious, comfortable, and relaxing bedroom suites that will make you feel right at home. Enjoy our fascinating beach or take a dip in one of our swimming pools designed for both adults and kids, complete with giant slides for an extra thrill. Our recreational area offers plenty of activities to keep you entertained. And if you're planning a gathering, seminar, wedding, or other special event, El Pescador Resort Hotel has got you covered. At El Pescador Resort Hotel, we believe that you deserve the best. So why wait? Book your stay with us today and experience the ultimate in relaxation, comfort, and luxury. We can't wait to welcome you at El Pescador Resort Hotel. Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at National, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, at alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba.
Sunshine Radio. Oras, ganap na alas 6:14 ng umagang. Oras ay sa inyo ng Plabon Pro at ang Immune Advance. SMNR Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aala ngayong umaga. SMNR Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalap na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNR Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. Sa ulo ng ating mga sumasambulat na balita ngayong umaga. Dati Balita Regional Job Fair sa Dagupan City gaganapin sa Hulyo 24. 19 local at overseas company makikiisa. LGU Bolinao, matagumpay ang nagsagawa ng tree planting para sa National Disaster Resilience Month 2026. Libreng papurga, ligtas, publiko. Hinihimok na suportahan ang nationwide deworming campaign. Mahigit 1,000 benepisyaryo sa Pangasinan nakatanggap ng paunang ayuda sa ilalim ng AFLIP program ng DSWD. Lokal na pamahalaan pinagtibay ang suporta sa person with autism sa isinagawang awareness program. LTO Region 1 pinagtibay ang transparency at accountability sa COA Interest Conference para sa audit year 2026. Mahigit 100 gulang o taong gulang na ancestral house ng pamilya Orbos sa Bani, Pangasinan tuluyang naabo sa sunog. Sa ating balita National Defense, kung natibag si Batibag, nasa impeachment court ang desisyon. Konteksto sa pagsapak konteksto sa pagsapak ni BP Sara sa sheriff, idinetalye sa impeachment trial. Mga labi ng 2 Pinoy seafarers sa sawi sa Black Sea sinasahang maiuwi sa susunod na linggo. At very constructive ayon kay Chinese Ambassador, binahaging naging pagkikita kay PBBM sa Palasyo. Bilang ng person of interest natutukoy sa hitman ni BP Sara, nasa 20 na ayon kay Matibag. At Senator Judge Padilla, sinungaling si Las Cañas dahil sa paiba-ibang pahayag. Sa ating balita showbiz, bagong single ng Bini para sa DreamWorks movie, ilalabas na ngayong Hulyo at Janela Salvador bilang Moana, ipinagdiwang ang 10th anniversary ng kanyang How Far I'll Go rendition. Gandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Dagupan City at sa buong Pangasinan. Ngayon po ay araw ng Webes, 23 araw ng Hulyo, taong 2026. At ako po yung tagapagbalita, kapar J. Miguel Mendoza. Huwag niyo pong kalimutan i-share at i-like ang DZRD 981 Integrated News. SM na News North Luzon at DZRD Digital. Kaya rin po kami hanapin sa aming YouTube account, DZRD, SMNI Radio at sa aming TikTok account. Para sa unang detalye na ating balitang regional ngayong umaga. Job Fair sa Dagupan City gaganapin sa Hulyo 24. 19 local at overseas company makikiisa. Ang detalye ng balita mula kay Marshila Balog. Magkakaroon ng job fair sa July 24 o bukas araw ng Biyernes sa CSI City Mall Artium Lucao, Dagupan City, Pangasinan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Layunin na aktibidad na mabigyan ng pagkakataon ang mga naghahanap ng trabaho na makapag-apply sa iba't ibang lokal at overseas na kumpanya sa isang lugar. Kabilang sa mga kumpanyang lalahok ang GJ Manpower and General Contractor Services Corporation, One Source General Solutions Incorporated, Speed Express Transport Services Incorporated, Stop Search Asia Service Cooperative, Laos Group Holdings, Alpha Mart Trading Philippines Incorporated, Sumi North Philippines Wiring System Corporation, Rolled Fit Massage Studio, Resolve Global,
RPR Promotions, PLDT, Chowking, CSI Group of Companies at Guanzon Group of Companies. Para naman sa overseas employment, makikilahok ang Pale Asia Human Resources Incorporated, Godswill International Placement Incorporated, F4E Healthcare Force International Incorporated at iQuest International Manpower Services Incorporated. Pinapayuhan ang mga interesadong aplikante na magdala ng maraming kopya ng kanilang resume o data, valid ID at iba pang kinakailangang dokumento upang mapabilis ang proseso ng aplikasyon at magkaroon ng pagkakataong ma-interview sa mismong araw ng job fair. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa balita at serbisyo. Samantala, LGU Bolinao matagumpay na nagsagawa ng tree planting para sa National Disaster Resilience Month 2026. Ang balitang yan ihahati ni Kaparlor Hernandez. Kaparlor na. Yes, kapartner, matagumpay na isinagawa ng lokal ng pamahalaan ng Bolinao ang isang tree planting activity bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026. Pinangunahan ang programa ni Municipal Mayor at MDRRMC Chairperson Honorable Jesus Boying F. Celeste sa pamagitan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa pamuno ni Engineer Cheris C. Calicdan. Naging matagumpay ang aktibidad sa tulong ng sama-samang pagkilos ng iba't ibang national government agencies, civil society organizations, mga opisyal ng barangay ng mga voluntaryo at iba pang katuwang sa pagsusulong ng pangangalaga ng kalikasan at pagpapalakas ng kahandaan laban sa sakuna. Sa isinagawang tree planting, nagtanim ang mga kalahok na mga punong kahoy na makakatulong sa panumbalik at pangangalaga ng kalikasang pagbawas sa epekto ng climate change, pag-iwas ng soil erosion, at pagpapalakas ng katatagan ng mga komunidad laban sa mga panganib na dulot ng kalamidad. Higit pa sa pagtatanim ng mga puno, naging simbolo rin ang aktibidad ng pagkakaisang malasakit sa kalikasan at diwa ng bayanihan ng mga mamamayan ng Bolinao. Nagpahayag naman ng taus-pusong pasasalamat ang lokal na pamahalaan sa lahat ng partner agencies, organizations, mga opisyal ng barangay, mga voluntaryo at iba pang nakiisa sa matagumpay na pagsasagawa ng programa. Sa mensahe ng LGU Bolinao, ang simpleng pagtatanim ngayon ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas luntian, mas ligtas at mas matatag na kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pang balita, libreng papurga ligtas. Publiko, hinimok na suportahan ng nationwide deworming campaign. Ang buong detalye, ihati ni Kapar John Velgas. Kapar John. Yes, kapartner, muling tiniyak ng Department of Health Ilocos sa region ang kaligtasan at pagiging epektibo ng pambansang programa sa pagpapapurga sa mga bata kasabay ng panawagan sa publiko na buong pusong suportahan ang July Nationwide Deworming Campaign. Hinimok ng DOH sa mga magulang, tagapangalaga, paaralan at mga lokal na pamahalaan na pahintulutang makatanggap ng libreng gamot sa purga ang mga kwalipikadong bata ngayong buwan. Ayon sa ahensya, ang pagpapapurga ay isang ligtas, subok at cost-effective na interbensyon sa pampublikong kalusugan. Naglalayon itong protektahan ng mga bata laban sa soil-transmitted ailments o ang mga bituka ng worm na nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng mga mag-aaral. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong sa pagpapabuti ng nutrisyon, pisikal na paglaki at kaalaman ng bata upang mas makapag-aral ng maayos. Ayon kay DOH Ilocos Regional Director Helen Tobias, mahalaga ang papel ng mga magulang sa pagprotekta sa kalusugan ng kanilang mga anak. At sa pahayag ni Tobias at pinapahintulutan ang kanilang mga anak na makilahok sa pambansang pagpapapurga ngayong Hulyo at ito'y isang ligtas at subok na hakbang na nagpoprotekta na sa milyon-milyong mga batang Pilipino sa loob ng maraming taon.
At panawagan pa ng opisyal sa publiko, iwaksi ang mga maling impormasyon at umasa lamang sa mga beripikadong ulat mula sa DOH at mga lokal na otoridad sa kalusugan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Jan Velgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sa iba pang mga balita, mahigit 1,000 benepisyaryo sa Pangasinan nakatanggap ng paunang ayuda sa ilalim ng UPLIFT program ng DSWD. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapar Lora Hernandez. Aabot sa 1,374 na beneficiaries na nakatala sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority ang nakatanggap ng paunang ayuda. Ang mga benepisaryo ay kabilang sa kategoryang mahirap o near poor. Bukod sa bayan ng mga talam, kabilang din ang mga lokal na pamalaan ng Posorubio at Rosales sa Pangasinan sa mga nabigyan ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 1 noong Hulyo 22. Ito ay bahagi ng inilunsad na Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT Assistance Program ng Administrasyon ni Pangulo. Bawat benepisaryo ay tumanggap ng 2,000 piso bilang paunang ayuda ngayong buwan. Ayon sa DSWD, makakatanggap ang mga kwalipikadong benepisaryo ng karagdagang 10,000 piso sa loob ng susunod na 5 buwan hanggang December na ipapadala sa pamamagitan ng digital payout gamit ang kanilang land bank account o e-wallet. Layunin ng programang UPLIFT na makatulong sa pagpapagaan ng kabuhayan ng mga mahirap o near poor sa pamilya sa bansa. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pambalita, lokal na pamahalaan pinagtibay ang suporta sa person with autism sa isinagawang awareness program. Ang detalye mula kay Barbienber Gabinya. Yes, good morning kapartner. Naging matagumpay ang isang makabuluhang pagtitipon na naglalayong palawakin ang kaalaman, pag-unawa at pagtanggap sa mga taong may autism at kanilang mga pamilya. Nakiisa sa nasabing programa si Mayor Jugane Cardona Rarang, Vice Mayor Erwin Katabay at Councilor Fran Gil Mateo bilang pagpapakita ng kanilang patuloy na suporta sa mga programang nagsusulong ng karapatan, dignidad at kapakanan ng mga persons with autism. Binigyan din sa aktibidad ang kahalagahan ng edukasyon at tamang kaalaman upang maisulong ang isang inclusive at supportive na komunidad kung saan walang naiiwan at ang bawat isa ay tinatanggap, iginagalang at pinahahalagahan. Nagpaabot din ng taos-pusong pasasalamat ang mga organizer sa Municipal Social Welfare and Development Office or MSWDO sa pangunguna ni Sir Joey Salzo. Gayon din sa mga miyembro ng MAPDA, mga Child Development Workers o CDWS at sa lahat ng mga lumahok sa programa. Patunay ang naturang pagtitipon sa patuloy na pagkakaisa ng lokal na pamahalaan at iba't ibang sektor sa pagtataguyod ng isang lipunang may malasakit, paggalang at pantay na oportunidad para sa lahat. Para sa Diyos sa Pilipinas kumahal, to si Vian Vergabinya, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, lokal or mahigit 1,400 benepisyaryo sa Balongao na makakatanggap ng bigas sa ilalim ng Rice Distribution Program ng pamahalaan. Alamin natin ang buong detalye mula kay Kapartner Sheila Balog. Nakarating na sa bayan ng Balongao, Pangasinan ng mga sako ng bigas na ipamamahagi sa ilalim ng Rice Distribution Program ng pamahalaan. Aabot sa 1,406 na kwalipikadong benepisyaryo ang inaasam makatatanggap ng ayuda sa pamamagitan ng programa ipinapatupad sa ilalim ng administrasyon. Katwang Department of Social Welfare and Development o DSWD, Provincial Social and Welfare Development Office ng Pangasinan at Municipal Social Welfare and Development Office ng Balongao. Nagbigay rin ng suporta ang pamahalang panlalawigan ng Pangasinan at ang lokal na pamahalaan ng Balongao upang matiyak ang maayos sa paghatid at mamahagi ng supply.
Ayon sa mga opisyal, layunin ng programa na matulungan ang mga pamilyang higit na nangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na supply ng bigas para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pambalita, LTO Region 1 pinagtibay ang transparency at accountability sa COA Entrance Conference para sa audit year 2026. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapar John Velgas. Okay, balikan na lang natin si kapartner John Velgas. Alright, balikan natin si kapartner John. LTO Region 1 pinagtibay ang transparency at accountability sa COA Entrance Conference para sa audit year 2026. Ang detalye, ihati ni Kapar John Velgas. Yes, kapartner, lumahok ang Land Transportation Office o LTO Region 1 sa isinagawang Commission on Audit o COA Region 1 Entrance Conference para sa pagsusuri ng mga account ng ahensya para sa calendar year 2026. Isinagawang aktibidad noong Hulyo 21, alinsunod sa mandato ng 1987 Philippine Constitution upang matiyak ang maayos, tapat at responsableng paggamit ng pondo ng pamahalaan. Dumalo sa komperensya ang COA Audit Team R134A na pinamumunuan ni State Auditor 4 at Audit Team Leader Rhea Mangusong. Kasama sina State Auditor 2 Loreve Dacumos Cabadinga at State Auditor 4 Ramon Jeremias Ruiz. Tinalakay sa pagpupulong ang mga layunin ng audit, mga tungkulin ng auditor at ng ahensya, gayon din ang kahalagahan ng kooperasyon at pagsunod ng mga pamantayan sa pag-audit. Ayon pa sa LTO Region 1, patuloy nitong isinusulong ang transparency, accountability at mahusay na pamamahala sa ilalim ng layunin ng pamahalaang bagong Pilipinas para sa mas epesyente at mamamayang nakasentro na serbisyong publiko. Pinangunahan na ang LTO Region 1 sa naturang gawain ni Regional Director Glorioso Daniel Martinez kasama si Assistant Regional Director Engineer Eric Suribin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, John Velgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pambalita, DTI Pangasinan at PICPA nagsagawa ng basic accounting orientation para sa MSMEs. Alamin natin yan, kapartner Bien Bergabinya. Nagsagawa ni Department of Trade and Industry o DTI Pangasinan Provincial Office sa pumunan ni Acting Assistant Regional Director Natalia B. Dalaten ng isang orientation on basic accounting para sa mga micro, small and medium enterprises o MSMES sa lalawigan ng Pangasinan. Isinagawa ang aktibidad ngayong July 22, 2026 sa conference room ng DTI Pangasinan sa pagkikipagtulungan ng Philippine Institute of Certified Public Accountants o PICPA Pangasinan Chapter. Pinangunahan ni PICPA Pangasinan Chapter President Miss Evelyn Joy R. Estrada, CPA, ang talakayan kung saan ibinahagi niya sa mga kalahok ang mga mahahalagang kaalaman sa batayang accounting. Layunin ng seminar na matulungan ang mga negosyante na magkaroon ng maayos at tamang pagtatala ng kanilang mga transaksyon sa negosyo. Ayon sa DTI, mahalaga ang wastong record keeping upang masubaybayan ng mga MSMES ang kanilang kita at gastusin, makagawa ng mas mahusay na desisyon pang negosyo at matiyak ang pagsunod sa mga kinakailangang financial at regulatory requirements. Bahagi ang naturang programa ng patuloy na pagsisikap ng DTI Pangasinan at ng PICPA Pangasinan Chapter na palakasin ang kakayahan ng mga lokal na negosyante at isulong ang mas matatag, mas maunlad na sektor ng MSMES sa lalawigan. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, to si Vian Vergabinya, kapartner mo sa Balita at Serbisyo.
At sa uling detalye ng ating balita regional, may git 100 taong gulang na ancestral house ng pamilya Orbos sa Bani, Pangasinan, tuluyang naabos sa sunog. Ang detalye mula kay Kapar John Velgas. Yes, kapartner, nasunog ang mahigit sa 100 taong gulang na ancestral house ng pamilya Orbos sa bayan ng Bani, Pangasinan nitong Miyerkules ng umaga, Hulyo 22. Ayon kay dating MMDA General Manager Tim Orbos, tuluyang naabo ang kanilang lumang tahanan na nagsisilbing imbakan ng maraming alaala ng kanilang mga pamilya. Gayunman, wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Orbos na bagamat malaking kawalan ang pagkawala ng bahay na matagal nang bahagi ng kanilang kasaysayan, nananatili ang kanilang pananampalataya at pag-asa para sa panibagong simula. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na ulat ang Bureau of Fire Protection hinggil sa sanhin ng sunog at kabuuang halaga ng pinsala. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Jan Velgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sunshine News Blast. News Blast. Alas 6:35 na ng umaga, oras natin sa inyo ng Flavon Pro at ng Immune Advance. Tuloy na ho tayo sa ating balitang national. Sunshine News Kung natibag si Batibag na sa impeachment court ang desisyon ayon sa defense, alamin natin ang buong detalye mula kay Kapar Jason Rubrico. Habang iginiit ng prosekusyon na hindi natinag si NBI Director Melvin Matibag, sinabi ng defense team ni Vice President Sara Duterte na nakamit nila ang kanilang mga layunin sa pagtatanong at ang impeachment court ang magpapasya kung naging epektibo ba ang kanilang cross-examination. Hindi ho natibag si Director Matibag. Yan ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon matapos ang cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngunit iginiit ng defense team na iginagalan nila ang pananaw ng prosecution at naniniwala silang naabot nila ang kanilang malayunin sa pagtatanong. Sa akin, if that's their position, that's their position. Siyempre sa amin, meron kaming targets and sa tingin namin, na-achieve namin yung targets namin. Now, whether yung natibag or hindi natibag, it will depend on the court. Ayon pa kay Attorney Michael Poa, hindi pa rito nagtatapos ang depensa dahil nasa yugto pa lamang sila ng pag-cross-examine sa mga testigo ng prosekusyon. Aniya, hindi pa nila na ihaharap ang kanilang sariling ebidensya. Sa amin, we really had targets and we've hit the targets, but is it enough to cast doubt? Iwan ko na lang yan sa impeachment court and of course mga nanonood sa atin. But tandaan natin, what we have been doing, we're merely cross-examining yung witnesses. Wala pa tayo dun sa part na kami naman yung magprepresenta ng ebidensya namin para makita niyo yung kabuuan ng depensa ng Vice Presidente. Samantala, tumugon din ang depensa sa pahayag ni Ridon na huwag umanong magbitiw si Vice President Duterte habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Linaw ni Poa na hindi kailanman naging usapin sa kanilang kampo ang posibilidad ng pagbibitiw ng Vice Presidente. He's entitled to his own opinion and I respect his opinion whether it be for us or against us. But yung sa amin naman po, never pa namin napag-usapan ng ating Vice Presidente yung resignation. So I don't think we even have to discuss that issue. Kaugnay naman sa mungkahing magkaroon ng bagong spokesperson ang defense team, sinabi ni Poa na kailangan muna nila itong pag-usapan ni Vice President Duterte. Kasunod ito ng mungkahi ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na magtalaga ng tagapagsalitang hindi saklaw ng sub judice rule. I will have to consult the client about, I'll have to consult the Vice President if that is something that she will be amenable to. Of course, we really appreciate yung advice ng ating presiding officer. Sinabi rin ni Poa na may mga benepisyo at hamon kung papalitan ang spokesperson ng defense team. Aniya, ilalatag niya ang maito kay VP Sara bago sila gumawa ng pinal na desisyon. At the end of the day, whatever she thinks is best and whatever I can do to contribute to help, in this impeachment proceeding, I'm willing to do either because I've been spokesperson for in different capacities for the past, I think, 4 years. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako po si Jason Rubrico.
SMNI News. Samantala, konteksto sa pagsapak ni BP Sara sa sheriff, idinitalye sa impeachment trial. Alamin naman natin ang buong detalye ng balitang yan mula kay Kapar MJ Mondihar. I just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that these are matters of fact and based on personal knowledge. May personal knowledge si Senator Judge Bongo sa insidenteng kinasapuntahan ni Vice President Sara Duterte at ng isang court sheriff. Nasapak kasi ng dating Davao City Mayor si Sheriff Abby Andres noong July 2011. Sa gitna yan ng tensyon sa demolisyon ng mga kabahayan sa Agdao, Davao City. Ginamit ang video na insidente sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay VP Sara para raw establish ang umano'y pattern ng karahasan na opisyal. Pero ayon kay Senator Judge Go, mahalagang tinaan ang konteksto ng nangyari. Nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung pwede bang i-postpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. At naalala ko noon na meron pong pulisiya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan, walang malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood. At that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceed. Alam niyo ba ito? Tinanong naman ni Go kung alam ba ng NBI ang buong konteksto ng insidente, lalo na't pinagbatayan ito sa Article 4 o grave threats ng impeachment case. Well, I was informed po kanina nung sinasabi yan. Alam niyo bang 31 po yung namatay ng panahon yon? Yun po, nalaman ko po kanina. Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay. Kasama niya yung anak niya na si Senator Nancy Binay. Mismo, witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw. Yung flash floods. At marami pong namatay, no? 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na palisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung pag demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Ayon naman sa netizen na si Elsa, totoo raw ang mga binanggit ng senador. Anya, alam ng mga Dabawenyo ang buong kwento. Iginit naman ni Concepa na umunoy may power tripping sa panig ng sheriff. Kung si Brian naman ang tatanungin, hindi raw alam ng karamihan ang totoong nangyari sa insidente. Para naman sa netizen na si Azrael, malaki raw na itulong ng VP sa kanilang mga nabahaan noong panahong iyon. Batid raw nila na bilang Davao City Mayor, ayaw daw noon ni VP Sara na magkasakita ng mga pulis at ang mga subject ng demolisyon. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan niyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Kung matatandaan, bago magsimula ang impeachment trial ay nanawagan ng prosecution panel na dumalos sa impeachment trial itong si former court sheriff Abby Andres. Pero tutol siya sa nasabing panawagan at sinabi na huwag raw siyang idamay sa mga usaping politika. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeha, SMNI News. Sa iba pang mga balita, very constructive
Ayon kay Chinese Ambassador, ibinahagi ang naging pakikipagkita kay PBBM sa palasyo. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan mula naman kay kapartner Prince Tripoli. Inilarawan bilang very constructive at napakahalaga ang naganap na pribadong pag-uusap ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese Ambassador Jing Quan sa palasyo matapos siyang ipatawag ng Pangulo dahil sa mga naganap na insidente sa Ayungin Shoal. Sinabi ng ambassador na taliwas sa inaasahan, hindi naging daan ang pulong para sa palitan ng maaanghang na salita o formal na diplomatikong protesta. Sa halip, naging malalim ang palitan ng opinyon kung paano maibabalik sa normal na takbo ang relasyon ng Pilipinas at China. But I will say this meeting is very constructive and it's not kind of diplomatic protest and a demarche, pointing fingers to each other, exchange very strong words against each other. No, it's kind of, I think it's a very useful, constructive, kind of in-depth exchange of views. Kasunod nito, inilahad ng ambassador ang panig at opisyal na stand ng China kung bakit sumiklab ang panibagong tensyon sa Ayungin Shoal kahapon. Gate ng opisyal na mataanan ng kanilang puwersa na naglalagay ng mga barrier net at gumagawa ng bagong konstruksyon ang mga sundalong Pilipino sa loob ng sumasadsad na BRP Sierra Madre. Malinaw niya itong paglabag sa spirit of the Provisional Agreement o ang pansamantalang kasunduan noong July 2024 ukol sa mga resupply mission sa Ayungin, kung saan napagkasunduan na panatilihin ang status quo at walang bagong istruktura. Nang magpadala raw ng dalawang bangka ang China para mag-inspeksyon ay doon na nagkaroon ng girian dahil sa umano'y pagpukaw ng Pilipinas. Yesterday morning, like 9 a.m., so our people found your soldiers, they're building some kind of a barrier nets and they're doing some kind of a construction work in the ship. So we sent 2 boats to check what happened. That's why they're taking photos. Yeah, they're taking photos. What happened? Because that's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo. Ngunit mariing pinalaga ng Armed Forces of the Philippines ang mga aligasyong ito ng Beijing. Sa inilabas na pahayag at video footage ng militar, binatikos ng AFP ang tinawag nitong false and misleading claims ng Beijing. Banat ng AFP, ang presensya at paglapit ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre ang siyang iligal at ahasang paglabag sa sovereign rights ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Gate pa ng AFP, marahas at agresibo ang naging aksyon ng mga Chino kung saan hinampas ng kahoy na baton ang isang Pilipinong sundalo na nagdulot ng pinsala at sugat sa ulo nito. Sa kabila ng insidente ito, tiniyak ni Ambassador Quan na hindi matitinag ang determinasyon ng Beijing na ituloy ang negosasyon para sa Code of Conduct sa South China Sea upang matapos ito bago matapos ang taon. Binigyang diin pa ni Ambassador na may mga katulad ng maritime at border dispute din ang China sa ibang mga bansa gaya ng Vietnam at Malaysia. Ngunit ang pangunahing prinsipyo pa rin anya ng kanilang bansa ay ang ipagpatuloy ang diplomasya upang maiwasang maging nitsa ng mas malaking krisis ang mga sensitibong usapin sa West Philippine Sea. We should find a way to manage those difficult issues, prevent those issues from become something explosive to our relations. And to keep the relations stable best serves the fundamental interests of our 2 countries. Nakatakda naman ang bilateral meeting ngayong araw, July 22, sa pagitan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi sa sidelines ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Maynila. Inasahang magiging pangunahing agenda sa kanilang paghaharap ang pagrerepaso sa Provisional Maritime Agreement ng dalawang bansa at ang pagpapanatili ng katatagan sa rehiyon matapos ang huling tensyon sa Ayungin Shoal. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMNA News. Dagdag pambalita, person or bilang ng person of interest na tinutukoy sa hitman ni BP Sara nasa 20 na ayon kay Matibag. Alamin natin ang buong detalye mula kay Kapartner Sheila Tordo. Isiniwalat ni NBA Director Matibag na iniimbestigahan na nila ang posibilidad na nanggaling sa Vice President Security Group o Davao Death Squad ang hitman ni VP Sara Duterte.
the National Bureau of Investigation. Muling sumalang sa witness stand si NBA Director Melvin Matibag sa ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumentro ang interjection o pagtatanong ng mga setter judge kay Matibag. So sa pinakauna yung mga persons of interest sa investigasyon. Natanong ni setter judge Joel Villanueva si Matibag kung natumbok na ba ang mga ito. Ayon kay Matibag, napaliit na ng NBI ang listahan ng mga POI na may kaugnayan sa sinasabing banta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. When you testified that the individual's identity will become clearer, does it mean, sir, that the Bureau is now focused on confirming or verifying the identity of a particular individual? Tinutumbok na po nito na nandun na po kayo dun sa sino ang kinontrata? Nagsimula po kami sa maraming pangalan and we narrowed it down. Siguro ito na inaantay ng marami rin na finally ma-identify natin. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Tinanong naman ni Senator Erwin Tulfo si Matibag kung ano-ano ang posibleng koneksyon o relasyon ng mga persons of interest kay VP Sara. Maaari po ba ninyong bigyan kami ng ideya itong mga persons of interest na ito? Kung ano po talaga ang trabaho nila, kung sila po ba talaga yung mga hitman o mga gun for hire o riding in tandem, ano ho ang klaseng trabaho meron itong mga ito? Alam naman natin, siya Vice Presidente at ang dating Pangulo ay kanyang ama, ibig sabihin nakadevelop po ito ng mga relasyon. Unang-una na sa mga men in uniform na hanggang sa ngayon marami po rito na na-appoint pa niya nung panahon na sila ay nandiyan. Nandiyan din po, binanggit ko yung Vice President Sara sa security group at yung pong mga double death squad. Sa kabila naman ito, bigo pa rin pangalanan ni Matibag ang pagkakilanlan ng sinasabing POI. Pero inusisa pa ng husto ni Senate President Win Gatchalian ang kredibilidad ng sinasabing 20 persons of interest ni Matibag. At itong mga taong makakapagturo, ano po yung mga ebidensya na pwede niyong sabihin na credible itong mga taong to? Yung ginagamit po namin dito na human intel ay yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po, na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin. Sinabi pa ni Gatchalian na kung human intelligence lamang ang batayan ng impormasyong nakalap ng NBI, posibleng wala ring kalabasan ng investigasyon. Tugon naman dyan ni Matibag. That is a possibility, pero gaya nga ng sabi ko, because we were able to narrow down the numbers at meron pong strong indication right now, kasama na nga po yung hangarin ng mga pamilya nitong mga taong nakausap na tinitingnan natin, eh dito po namin binabase na mukhang lalabas po ang positibong resulta po. Kumpiyansa umano si Matibag na lalabas at magkakaroon ng resulta sa investigasyon sa nauna nitong timeline na 3 hanggang 6 na buwan. Samantala, kwenisyon naman ni Senator Judge Ping Lacson si Matibag kung bakit hindi kinasuhan ng NBI si Davao City Mayor Baste Duterte ng grave threats at inciting to sedition. Ito'y matapos iugnay ni Matibag ang pahayag ni Mayor Baste sa naunang umunoy pagbabanta ng kanyang nakatatandang kapatid na si VP Sara. Baka meron double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Bakit inimbestigahan nyo kay Vice President Sara at na-i-refer nyo na sa DOJ for PI, pero yung kay Mayor Baste parang unlevel, nasa law enforcement investigation pa rin? Sapagkat ang isa pong dinedevelop namin dito na jury po is yung sabwatan. And alam po natin, if we go to court using the theory of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya taking much time to develop the case. Tapos na ang Article 4 o ang umunoy pagbabanta ni VP Sara sa ilang matataas na opisyal. Kabilang na nga si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dahil dito ay pinag-utos si Presiding Officer Senator Chis Escudero ang pag-i-issue ng sabina para sa 2 dating Land Bank Branch Manager na tetestigo sa July 29 o sa araw ng Miyerkules. Silang unang testigo ng prosekusyon kaugnay ng Article 1 o ang confidential funds si VP Sara sa Office of the Vice President at Department of Education kung saan siya ang namuno noon bilang kalihim. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.
At sa huling detalye ng ating balitang national, Senator Judge Padilla. Sinungaling si Las Cañas dahil sa paiba-ibang pahayag. Alamin naman natin ang buong detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Angel Pastor. Natapos na ang pagsalang ng huling witness ng prosekusyon na si NBI Director Attorney Melvin Matibag para sa Article 4 ng impeachment case na umano'y grave threats ni Vice President Sara Duterte. Sa interjection ni Senator Judge Robin Padilla, pinuna nito ang prosekusyon kung bakit kailangan pang gamitin ang affidavit ni Arturo Las Cañas, gayong napatunayang pabago-bago ang mga pahayag nito. Kwinesyon ni Senator Judge Robin Padilla si Lead House Prosecutor Jervil Luistro kaugnay ng magkakaibang pahayag ng self-confessed Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas. Ginamit ng prosekusyon ng affidavit ni Las Cañas upang suportahan ang alegasyon ng pattern of violence sa testimonya ni NBI Director Melvin Matibag kaugnay ng umano'y mga pagbabanta ni VP Sara. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? Hindi direktang sinagot ni Luistro ang tanong ni Padilla. Sa halip sa presiding officer siya nagbigay ng tugon. Nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness. Hindi pa din po sinasagot. Pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan? Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Pinuna rin ni Padilla ang pagharap ng prosekusyon sa mga testigong sina NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok at Senior Agent John Mark Calilong na may kinakaharap umanong kaso. Bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Calilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Matatandaang noong Day 5 ng impeachment trial nang sumalang sa witness stand si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, naungkat ni Padilla ang mga reklamong perjury, robbery, extortion at theft na umano'y isinampalaban dito sa ombudsman. Paglilinaw naman ng prosekusyon na verify umano nilang walang nakabinbing kaso laban sa dalawang prosecution witnesses. Samantala, kwenesyon ni Senator Judge Amy Marcos ang silbi ng Special Task Force ng NBI ngayong nagpapatuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, lalo't wala pa namang aktual na naganap na assassination. Bakit pa kailangan mag-case build-up samantalang eto na tayo sa impeachment trial, eto na tayo na wala pang actual assassination, kaya hindi naman
maintindihan kung ano pa ang silbi ng Special Task Force. Paliwanag naman ni Matibag, Dito sa impeachment, magkaiba po yung requirement eh. Hindi naman po natin kailangan pang ipresenta kung sino yung kinausap na assassin. Ang importante lang po rito ay yung admission mismo ng Vice Presidente na humanap siya ng mamamatay para patayin ang Presidente at iyon ay pumayag. mula dito sa Senado para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. At sa ating balitang Ronda, DAR, pinalakas ang microfinance operations ng Kakarko sa Dinagat Islands. Alamin natin ang detalye mula kay Sheila Balog. Mas paigtingin ang operasyon sa microfinance ng Kabungawan Community Agrarian Reform Cooperative o Kakarko matapos itong sumailalim sa pagsasanay na isinagawa ng Department of Agrarian Reform o DAR sa Surigao del Norte at Dinagat Islands. Isinagawa ng Program Beneficiaries Development Division ng DAR ang training at workshop on microfinance operations using card technology and scorecard orientation sa Barangay Kabungaan, Cagdiano, Dinagat Islands. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang kakayahan ng kooperatiba sa pagpapatupad ng epektibong sistema ng microfinance, pagpapabuti ng pamamahala sa pananalapi at paggamit ng card technology at scorecards bilang gabay sa pagsusuri ng performance ng kooperatiba. Tinalakay sa pagsasanay ang wastong proseso ng pagpapautang, pagbabantay sa mga pautang, mekanismo ng pagbabayad at pagpapanatili ng disiplina sa pananalapi ng mga miyembro. Ayon kay Kakarko Secretary Anaklita Arcilia, mahalagang magkaroon ng standards loan application forms at isabay ang buwan ng pagbabayad ng utang sa regular na pagpupulong ng kooperatiba upang mapanatili ang transparency, mapahusay ang loan monitoring at mapalakas ang repayment disiplina ng mga miyembro. Sa pamamagitan ng mga ganitong capacity building activities, patuloy na pinapalakas ng DAR ang kakayahan ng mga Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBUS sa mahusay na pamamahala sa pananalapi, pagpapalakas sa institusyon at pagpapatupad ng mga sistemang magtitiyak ng pangmatagalang pag-unlad sa katatagan ng kanilang mga kooperatiba. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Sports News Blast. Lagos sa Alas Ben roster. Alamin natin ang sports news kay Kapar Carlo de la Peña. Sa kabila ng ikalmang pwesto sa unang leg sa Canton City, naniniwala si Frigoni na malaki ang pag-unlad ng Alas Pilipinas matapos ang isang linggong international na kompetisyon. Ayon sa Italian mentor, mas mahalaga ang ipinakitang laban ng koponan kontra Cambodia at Indonesia kaysa sa panalo nito laban sa Myanmar sa 5th place match. Mananatili ang parehong 14 na manlalaro sa roster, kabilang sina team captain Lloyd Josaphat, Louie Ramirez, Jude Garcia at Josh Ibanez. Target ngayon ng Alas Pilipinas na makabawi sa ikalawang leg ng torneo sa Jakarta, kung saan makakaharap nito ang Cambodia sa July 23 at Indonesia sa July 24. Samantala muling nagkampiyon ng Manila Softbells sa Under-18 Division matapos talunin ng Texas Pride Elite 8-1 at nasungkit ang kanila ikatlong titulo sa huling 4 na edisyon ng torneo. Nagwagi rin ng Sagay City Negros Occidental sa Under-14 Division matapos talunin ng Mexico sa 4-2 upang mabawi ang korona na huli nilang napanalunan noong 2024. Sa dobleng kampyonato muling ipinakita ng mga batang Pinoy ang husay ng Pilipinas sa International Softball Stage. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Showbiz News Blast. Bagong single ng Bini para sa DreamWorks movie ilalabas na ngayong Hulyo. At Janela Salvador bilang Moana, ipinagdiwang ang 10th anniversary ng kanyang How Far I'll Go rendition. Alamin natin ang showbiz news kay kapartner Sigrid Castañeda. Isang malaking tagumpay para sa OPM at sa P-pop community ang panibagong milestone ng Bini na nauna na nilang pinarinig sa kick-off ng kanilang Signals World Tour sa SM Mall of Asia Arena kung saan ibinida rin nila ang natatanging choreography at signature dance moves para sa naturang track. Ipapalabas na ang Forgotten Island sa mga sinihan this September 23, 2026 na umiikot sa kwento ng magkaibigan sina Jo at Raisa, binisesa ng Grammy winner na si Her at ng kapwa Filipina actress nito na si Liza Soberano.
Bukod sa Bini, binubuo rin ng iba pang Pinoy artists ang powerhouse soundtrack lineup ng pelikula, kabilang sina Sofia La Forteza ng global girl group na Cat's Eye, ang Kings of P-pop na SB19 at si Miss Lea Salonga na nagboses din sa karakter ng The Dreaded Manananggal. Binubuo ang Bini ni Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena na kamakailan lang ay formal nang itinalaga ng Department of Tourism o DOT bilang pinakabagong tourism ambassadors ng bansa. Samantala, sa kanyang social media accounts, ibinahagi ni Janelle Salvador ang kanyang transformation bilang Moana na agad na kinigiliwan ng fans at netizens. Kung babalikan, November 2016 nang mapili si Janela upang kantahin ang How Far I'll Go para sa Philippine release ng Moana at isa siya sa mga piling artist mula Southeast Asia na nag-record ng localized versions ng kantang ito. Matatandaan rin na sa ginanap na promotion noon sa Singapore, nakasama rin ni Janela ang original voice actor ng karakter na si Oli Carvalho at kanyang inilarawan noon ang project bilang kanyang most international gig representing the Philippines. Sa ngayon, ipinasa naman ng corona sa bagong generation matapos mapili ang young actress na si Kai Montinola para kantahin ang Hangganan Ko bilang official Philippine version ng How Far I'll Go para sa bagong live-action adaptation ng pelikula. At yan ang hatid namin sa iyo na Showbiz News. This is Sigrid Castañeda, ang inyong citizen correspondent, bringing you the latest showbiz. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quibloy. Kapag ikaw ay hindi ginto, ikaw ay huwad, ikaw ay magmamaliw, hindi ka mananatili sa kaharian. At yan na po nakalap na balita ng DZRD 981 SMNA Radio at SMNA News North Osorio Center ngayong araw ng Webes, 23 araw ng Hulyo taong 2026. At binabati po natin si siyempre si Ate Senate. Good morning na rin kay DAR Secretary Conrado Estrella D3rd. Wala na po tayo sapat na oras. Tayo po ay magpapaalam na. Salamat din po sa ating co-pilot, si Tanyan Jan. At sa management sa pagkakataon binigay sa atin na makapagatid ng totoong balita at serbisyo para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Blessed morning pala sa ating mahal na Pastor Apollo C. Quibloy, si Kapar J. Miguel Mendoza. Abangan niyo pa ho ang mga susunod pang programa. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.